galing ni Pangulong Duterte magpaglaruan yung mga words niya, dun sila natataranta. Kaya ayaw na nila ipatawag sa Congress. Yun ang sabi ni Abante. Umaatras na sila. Kasi ulitin ko, ganito yan mga kababayan. Pag sinabi ko sa inyo, alam nyo, gumurgur ako ng 100 tao eh. Okay? Gumurgur ako. Ito kasi yung ginagawa na sinabi ni Pangulong Duterte na mayroon siyang Davao Death Squad. Sinabi niya na may 7 Davao non-police, hindi police, na miyembro ng Davao Death Squad. Di ba, nang tinanong siya, asan, sabi ni Risa, nasa ano mga pangalan? Sabi ni Pangulong Duterte, patay naman yun, ma'am. Kahit sabi ni Duterte, pumatay siya ng 7, 8, 10, 100, 1,000,000. Tapos aagamitin nyo yan against kay Duterte, patutunayan nyo sa korte. 'Di ba? Hahalukayan nyo yan. Maghahanap kayo ng ebidensya. Sino yung 7 ginorgor niya? Sino yung 50 na yan? Sino yung kahit ako sabihin ko sa inyo. 'Di ba? Actually, gumorgor. Sa totoo lang, gumorgor na rin ako eh. Yeah, gumorgor na ako. Hindi lang ako nahuli. Mga 20 yata nagurgur ko bago ako pumunta sa Amerika. You know what I mean? Kasuhan niyo ako. No, but seriously, kahit sabihin ko sa inyo, gumurgor siya, sabihin niya gumurgor siya, ako gumurgor ako, kasuhan niya ako, sabi niya, umamin siya na gumurgor siya. Sabihin ko sa korte po, tangin na niyo pala, ginagago ko lang kayo, mag-produce kayo. Produce niyo yung ginorgor ko, maghukay kayo dyan. Sino-sino yung mga yun? Hindi magsistand sa court. Kaya nga sabi niya, hindi maghukay sila, o kaya hukayin niyo si Marcos Sr. Kapilate, thank you. Hindi siya magsastand sa court. Nakita niyo kung gaano ka-smart at witty yung Pangulong Duterte? Kaya ngayon mga palaga, umaatras sila. Umatras si Abante. Tuwad committee. Kasi nabukelya sila, mga kababayan, kung gaano sila ka-scripted. Sila ang tunay na nagbigay ng script dito sa mga resource person nila ng mga kriminal. Namin nila na totoong pinatawag nila si Colonel, di ba? Colonel Grijaldo. Inamin nila yun. The fact na inamin nila doon na tama, nag-match doon sa testimonya ni Grijaldo na inimpluwensyahan siya. At talagang kinausap siya. Tapos ang sinasabi ni Abante at saka ni Fernandez, yung hubadero, sa kanilang mga kadyutahan na press con, mga palangga, na inamin ni Duterte na ganito, na siya talaga ay gumurgor ng tao. Yan ay, sabi nila na talagang dapat ay panagutin Pangulong Duterte at yung nagsisinungaling, si Grijaldo, ganyan-ganyan. In the first place, inamin nila na kinausap nila na okay, tinuro nga yung na yon, yung particular na nakalagay dun sa na yon, papel na yon, sa statement, sworn statement ni Parma, 'di ba? Tinuturo na ito ba, pwede mo bang yan, patotohanan yan. 'Di ba? Tapos inamin nila na pinatawag nila at kasi inutos sa amin ni Garma, ni-request sa amin ni Garma. Sabi ni Abante at saka sabi ni Hubadero, 'di ba? Pwede ba 'yon? Yung resource person na sasabihin mo sa mga congressman na mga bugok, pwede ba ipatawag mo yan si Colonel Grijaldo o si ganito, si ganyan? Kasi gusto ko siyang makausap before the hearing eh. Dito muna mag-uusap kami kasi kaklase ko siya. That's bullshit. Kasi kung gusto nilang ipa-confirm kay Grijaldo, dapat doon sa hearing mismo. Doon sa nila, balitaktakan nila na nakarinig yung public. Pero I believe parang may sinabi pa si Dan Fernandez na prior to that hearing, minute niya itong mga to sa Ascot Hotel, not to the actual sa may Senado, para pag-usapan na gano'n. Di ba? Aminado na sila mga palangga, aminado na sila na totoo yung statement na talagang kinausap nila si Colonel Grijaldo. Pero the thing is, gusto nilang ipalabas sa taong bayan yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, lahat na umamin si Pangulong Duterte na may death squad, na may ganito, may ganyan. Tinitwist nila. Pero ngayon, umaatras sila na ipatawag ang Pangulo kasi natatakot sila na hindi lang wildfire ang bibitawan ni Pangulong Duterte, baka tsunami o lahat ng klaseng dilubyo ibibigay sa kanila. Dahil kaya silang durugin ng Pangulong Duterte sa ngalan ng batas at sa ngalan ng galing, sa ngalan ng sense of humor, dahil ang mga putang inang sa Quadcom walang alam.
Ang alam lang ni Abante maghubad na akala mo ginagaya si Fernandez na mag-bold star na nagpapa-show up ng kanyang baril, show off ng mga kasasakyan na hindi maipaliwanag na galing sa kabanang bayan, hindi maipaliwanag kung saan nila kinuha, ordinaryong pastor, luxury cars and everything, pinagbabrag yung mga sobrang kayamanan and everything. Pastor, saan ka kumuha ng pera? Sa mga donation galing sa anong klaseng pastor ang putang inang yan, galing sa kanyang kongregasyon o sa gobyerno o sa pera ng bayan. So ngayon, talagang sila mga palangga, umiikot na ang tumbong nila, pati si Lisa Tanas at saka si Bangag, kasi hindi nila akalain na mag-backfire mag-backfire sa kanila. You know what? Kasi akala nila si Pangulong Duterte pabaston-baston na lang. Alright? Papaston-baston, tapos sasabihin nila yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, distraction daw, or pag-discredit dito sa kanilang Huwad Committee na ito. Putang ina nyo, kayo pa ngayon nagsabing distraction. Kayo ang nag-distract kung paano mag-move forward ang taong bayan. Kayo ang nagkakaray-karay ng mga testigo, pogo, EJK, ano pa ba? Ano pa mga kaputahan ninyo, mga leche kayo dyan? Pulboronic. Pero ayaw niya ipatawag ang presidente, kayo ang nag-divert. Kayo ang nag-cover up. Kasi itong mga issue na ito, na dapat si Bangag Jr. at si Lisa Tanas ipapatawag din sa PIDEA leaks na yan, ito ang inyong ganti dahil dun sa mga video na inilabas ko, tanginan nyo. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan sa taong bayan na lagi nyong isisisi kay Pangulong Duterte na ayun, may sinabi pa si Abante na paano daw ba, sabi niya, parang ipinagtatanggol pa niya yung mga mga pushers na namatay. Ilan na ba yung mga pushers na namatay? Nagtatrabaho din ng mga yan, sabi niya na gano'n. Katulad ng mga pulis, 'di ba? Nagkakapera sila kapag gumugurgur sila. Mga palangga out of context. Kabobohan. Ipinagtatanggol pa ni Abante na yung mga yan, nagtatrabaho lang daw yan, mga pusher. Pareho lang daw ng mga pulis. Kasi doon sa premise na gusto nilang sabihin na mayroong reward system, which is hindi dininayan ang Pangulo at yan ay mismong dininay din at pinastotohanan sa affidavit ni Grijaldo. Yun nga yung pinapoint out sa kanya na itong statement na ito, pwede mo bang i-confirm yan? Ganyan. Sige na, di ba? Inuudyokan siya. At inamin ng dalawang bugo na si Abante at Fernandez, 'di ba? Na talagang kinausap nila. So ibig sabihin, kung titigan mo, nagsasabi ng katotohanan si Grijaldo. Pero ang ginagawa nila, sinasaksak nila sa taong bayan na kunyari nagbait-baitan sila na yung tungkol sa EJK na yan, na inamin ni Pangulong Duterte under oath, Kahit umamin si Pangulong Duterte ng 1 million, siya mismo ang gumorgor pagdating sa korte. Ay, nako, lalamunin kayo ng buo. Nasaan? Sige nga, joke ko lang kayo. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, joke ko lang naman kayo eh. Ba't kayo nagpapaniwala sa akin? 79 na ako. 73 na nga ako, hindi na nga maalala yung na yan. So, kahit hindi tayo abogado, mga kababayan, magpo-produce ka ng witnesses, ng mga ebidensya. Kung meron talagang 1 million siyang pinagurgur, kung si De Lima nga, hindi makapag-produce. Dati pang DOJ secretary, kayo pang mga bugo na sa Huwad Committee na wala kayong alam kung di magnakaw ng pera ng bayan, mga jutang ginest kayo, okay? Magbabayad ng mga tao ang tambaluslos, gagamitin ang pera ninyo, ang pera ng bayan para mag-gather ng tao kasama ang mga makaliwang grupo, yung mga grupo ni Tiveros, ano-ano pang mga makaliwang grupo at sila ay magpupondo gamit ang pera ninyo. Kaya dapat unahan nyo na ito, mga palangga. Okay? Kailangang unahan nyo na ito dahil, okay, ang exact message sa akin, Marlica, may marching order, okay, si Tambaluslos to mobilize and fund people to rally against PRRD na mag-create, ang aim nila to create the impression na maraming naggalit kay Pangulong Duterte sa statement niya doon sa Senate. Kaya sabi nga ng ating palangga, you have to act now. Kailangan yung kumilos. Kung kaya ni Tambaluslos
mag-non-stop ng ayuda para mang-ikampanya niya yung sarili niya for 2028. Okay? Para sa pagka-presidente, kaya nilang ubusin ang pera ninyo para ipangbayad sa mga rallyista, sa mga kaliwang grupo, sa mga NPA, para magpakita ng impression, not only sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kababayan, na ang mga tao galit kay Duterte. Kasi sinasabi ni Duterte na may death squad siya, may ganito, may ganyan siya. Di ba? Yaan dapat ang inyong inuuna. Mga palangga, yan ang inuuna ninyo. Kayo sa mga Duterte supporters, at yung lagi dyan, kayo kalamawi na nasa EDSA Friday Group, you have to act now. Uunahan kayo ni Tambalusos at ng mga bangag. Kung kayang magbayad ng 20,000 sa mga sipunin, gusgusin, dugyot na mga trolls, ni Lisa Tanas, ni Tambalusos, ni Bangag Jr., para mag-click ng like ng mga emoji at magsabi na sila ay ganito, ganyan, pupurihin sila. Imagine nyo, pinakamababang binabayad ng mga putang inang yan, 20,000 pesos a month. Okay? Para lang mag-like, share, mag-vlog ng kakaputahan laban sa akin, sa inyo, at sa mga taong umaayon sa katotohanan at ang mga nag-expose ng kaputahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Ilang pera nyo yan, mga kababayan.